Eh, dito kami ngayon sa Maginhawa. Bumili kasi kami ng pagkain ng mga pusa saka ng mga stray cats sa labas namin. So naisip lang namin na mag-dinner na lang dito sa labas sa Maginhawa. Ayan. Isip namin tong Ikiru. Ito siya yung mga menu niya. Nakagtipan kasi kami dito dahil yan yung pusa. Ayan, sobrang hilig namin sa pusa eh. So, hindi gano'n karaming tao ngayon, pero madami pa rin. Usual na puno, but hindi pa rin. Hindi nga lang gano'n ka sobrang dami. Kahit paano may nahanap kaming space doon kanina, banda ron. Ayan. Ito. Food trip. Ayan, pasok tayo. Smooth as a silky pillowcase, slither in my innocent oasis. You bring the pain, I'll deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf behind the sheep, familiar to sin. Okay lang. Oo, tapos order ka na lang ng mga Oo, sige. Oo, order ka, sige. Ito may bitin po. Ilan kaya? Ebi Katsu. Ano yun? Ano yung Ebi Katsu? Hindi, bakit Katsu? Di ba tempura? Hindi, kaya nga natanong ko. Ito na yung ramen. Sige. Sige. First time naman din sa Ikiru eh. So, test natin yung food nila. Pero may mga orders pa kami hindi na marating. Yun, kaso lang medyo nagugutom na kami. So, tatry na namin yung ramen nila. Gano'n nga to? 350. So 350 para sa presyo niya yung laki nito. Kaya nga isa lang in-order namin. Ganun kami ngayon dati nung hindi pa kami marunong or hindi pa kami sanay masyado sa serving size ng mga ramen. Kala namin parang noodles, cup noodles lang ang laki pala. So simula nung naranasan namin na parang hirap-hirap kami ubusin. May order pa kaming iba. Ayun, na lang kami. Isa na lang in-order namin. Ang tulad nito. Gusto ko pa siya mas mainit. Mainit siya, pero yung init niya yung init nito yung kaya mong higupin, kaya mong kainin agad. Masarap kasi yung parang talagang mapapaso ka. Yung itlog kulay white. Sensya na yung pagkain naman ng ramen. Parang normal na noodles lang kasi hindi kami talaga sanay mag-chopsticks, hindi kami talaga sanay na na kung paano yung tamang pagsubo ng ganito. Basta kung ano lang, whatever works, yun na yun. Tulad sa paghawak ko ng chopsticks, kung anong gumagana sa akin, yun na yun. Parang ballpen lang. Pero isa sa pangarap namin, makapag-ramen sa Japan. Hindi yung mga ramen na mahal, kundi yung mga ramen na ginasa kalsada, mga ganun. Kung nakainan ni Naruto. Masarap yan. Oo, masarap yan. Nalimutan ko na mag-share.
Dito na ata iba naming order. Mhm. Thank you. Ay, salamat. Ito yung kanilang, ano to? Ebi something nila. Basta yan, nasa menu kanina. So, may rice siya. Wala siyang ibang kasama. Ebi tendon ata yung pangalan. So, shrimp na tempura. Yan. May ping sa iba. Yan. Tapos, this is their Ikiru roll. Ikiru rolls. Yan. Yan, tatry na namin kainin itong mga pagkain. So, itadakimasu. Ito kasi sabi nila, meron daw, may itlog, so tamago, tapos merong cream cheese. Yun daw yung meron dito. Lately lang kami nahilig dito, kami late bloomer kami sa food. Dahil lately na lang naman namin natatry yung mga ganito. Dati, aside sa hindi afford, parang natatakot nga kami na masayangan ng pera. Baka mamaya di namin gusto. Ayun. So, ito sa nakikita ko, wala siyang gulay. Ayan, kitang-kita yung itlog. Wala siyang gulay. May cream cheese siya, tapos may may stuffs. Ano ba yung sa taas? Shrimp kaya to? Oo, ebi daw. Yun. Try ko. Ito na lang yung hindi ako masabi sa Ang laki pala. may spoon in there. Sarap. Alam. Yung wasabi, hindi naman yan kinakain. Ito. Yung ebi tendon nila. So, para siyang lagyan ng mga ping sa taas. Ayan. Try natin. Sarap nito. Ayan o. Makapal naman yung shrimp niya. Yung iba kasi yung breading lang yung makapal, diba? Ito hindi. Enough size yung niya, yung shrimp. Pag nasa second floor ka, may rondong bell sa side na yun. I-ring mo siya kung pag may kailangan ka. So yun. Try ko. Nahiya si Bing na mag-bell kasi akit na naman daw si ate. So siya na lang bumaba. Not sure kung Japanese rice ba talaga to. Seems not, pero okay lang. Bakit naghiwalay ka ng mga ganun? Ang hirap kumuha ng kanin. Thank you. Ikaw naman dyan. So swap. Let's go. Ito na yung parang na-feel namin kanina na gusto namin umusok ng todo yung ramen. Kasi ngayon parang ang lamig na. Hindi naman siya malamig. Warm na lang siya, gano'n. Sulit to. Magkano yan? 320. So 320 para doon. 5 pieces siya. Malalaki siya ito. To give you reference. Ayan. So, ito siya kalaki. Kumpara natin dito. Ito yung usual na soup spoon. Ayan. Malaki. Ganda ng comparison ko, no? Malaki yung shrimp sa loob.
Yun, so bigyan na lobat kanina. So here's the aftermath of our dinner. Ayan, so ubos yan talaga. So, we enjoyed it. Masarap. Yan, so i-rate lang natin ang mabilis yung food. So, mauna ka na, Bing. For the ramen, 5 being the highest. Siguro mga 3.5. 3.5. Pero, oo. Kasi, well, para sa price naman niya, okay naman. Okay naman yung lasa niya, masarap naman. Tapos, dito sa Ikiro Rolls, rolls, siguro, ganun din. 3.5. Oo. Kasi parang nakulangan ako dun sa lasa talaga ng maki na merong Hinahanap mo yung kick ng cucumber or ng fruit na mango. Oo. Kasi parang very straightforward yung lasa niya. Kanin, cream cheese, at saka yung tinadtad na ebi, tempura. Dito sa tendon, 4. Kasi sulit siya sa presyo. Tapos marami yung serving and malaki yung size ng tempura. So busog. Actually pwede siya sa 2 Ilan tao. ka dun? 4. 4. So as to myself, ramen, it's 3/5 for me. So it's the typical ramen, nothing special, but yun, makukuha mo yung cravings, maging okay ka naman. Especially kung hindi ka ramen head, hindi ka sobrang maselan sa ramen, it's good. Serving size malaki, kaya nga namin maghatin 2. So madami siya. Ikiro rolls, about 2/5. Masarap, marami, but may kulang sa kanya. It tastes so plain. Yung rice, yung quality ng rice and all. Sa serving size, sulit. And sa dami niya, 8. Pero overall lasa and parang para sa akin lang, hindi naman siya, this is just for me. Ito sarili naming taste buds. Possible na para sa inyo masarap siya. So it tastes plain for me. Hindi parang nothing special ganun. Maganda yung presentation and all, but with the taste to pricing ratio, hindi siya ganun kasulit. Now, lastly for the ebi tendon, it's the king of the night sa pagkain namin. Ano siya? Sarap, sulit. Kung babalik ako dito, order ako nun. Malalaking serving, 5 piraso siya. Solid yung shrimp sa loob. Masarap yung sauce na ginamit. May nakabuhos kasing sauce sa kanya. So masarap. Ikiro overall, for me 3/5. Kasi it's a good place na to hang out, to stay. Ano siya, matiwasay, tahimik. Maganda yung vibe naman. Very simple. And again, ito lang kasi natikman namin na food. Hindi naman namin kayang bilhin lahat. So, kaya we are limited to kung ano lang nabili namin. So, kung pupunta kayo dito, I still recommend Ikiro. You go here, try their food. For sure, masarap yung iba kasi yung ebi tendon pa lang sarap na. Ayun. And walang parking, street parking. By chance ka lang makapag-park. So, yung usual na routine talaga sa maginhawa is mag-park ka anywhere na pwede mong ilagay yung sasakyan mo, and then lalakad ka na lang papunta sa mga gusto mong itry. Yun, parang food crawl siya style. So ganun. So that's our Ikiro dinner. Hey, so yung planong mag-coffee shop pa before umuwi, mukhang di na mangyayari because late na rin. Tapos we went to Kong Cafe. Ito, nakabili nga kami. Pero kasi nung dumaan kami, sarado na.
I mean, take out na lang or to go na lang yung available. Bawal nang mag-dine in. Quick feedback lang. Matagal na kami nanonood ng mga Vietnam vlogs kasi it's one of our dream countries to go to. Lahat ng mga napanood naming vloggers or mga content creators na nag-content sa Vietnam, they said na sobrang tapang talaga ng mga kape doon. So, bumili nga kami ng isa ngayon. So, it's brown salted egg coffee. So, for us, matapang siya. Para sa amin, ako mahilig na ako sa kape, pero yung timpla, matapang siya for me. Lalo na kay Beng kasi hindi naman talaga siya ganun ka sa kape. Medyo mabilis nga siyang nag-react sa sa acid kanina. Anyways, yun, pauwi na kami. So, I'm just parked here sa side ng street dito sa may Central Ave. Kasi all of a sudden, habang pauwi kami, naisip na lang namin na dumaan sa mga 7-Eleven kasi it's 7-Eleven today. So, gabi na, pero yung ibang mga nakita namin ng friends namin, especially yung mga nasa Davao, 1 AM, 3 AM nagpunta sila ng 7-Eleven, may mga nabili pa sila. So, kami naisip namin, pauwi tayo, kung may madaanan tayong 7-Eleven, bumababa na lang si Beng. Ako, nag-aantay sa sasakyan kasi minsan, usually walang parking space. Tapos, kung ano na lang yung pwedeng makita na mga pakinabangan namin na mababa yung price, binibili na lang. So, ngayon, parang nakatatlong 7-Eleven na kami. Una niyang nabili is the inhaler na buy one take one. Ito yun. Ayan. So, medyo madilim, pasensya na kasi nakapark na lang kami sa street. Yan. Tapos, ano pa yung nabili natin dyan? Battery. Nakabili ng battery. Asa na ba yun? Pakita natin. Yung una na store, nakabili siya ng battery na ganito. Kasi kailangan ko to dahil may mouse pa rin ako until now na gustong gusto kong gamitin. Yung SteelSeries kong mouse. Na di baterya pa rin siya. Ayan, AAA. Yung gold to, dalawa yung binili niya. Kasi magkano isa? Bali lumabas na 89 na lang ang isa nito. Ayan, so dalawa yung binili niya. Then dito sa may Central, pwede naman pumunta kami. So, mouthwash lang. nakabili siya ng isang mouthwash na flax. Tapos, isa pa ulit na battery na gold na AAA. 89 din yun. Yan, 89. So, yun. Hindi namin alam kung may matadaanan pa kaming 7-Eleven. Kung meron na along the street lang na pwedeng mabilis bumaba. Bababa ulit si Beng para makita, tumingin kung ano yung pwede pa naming mabili. Kasi sayang din naman. Usually daw, buy one, take one. Hanggang 12 na lang. Ayun, hanggang 12 na lang siya eh. So, we only have 1 hour. So, aside sa buy one, take one, minsan 50% off or baka mas malaki pa. Ayun, titingin na lang kami. Pero this is where we're gonna end the vlog na kasi, or the video. Kasi, ayun, pauwi na lang naman na kami. So, sa mga nag-subscribe sa amin, sa mga nanonood ng videos namin, thank you guys. We admit na wala pa talagang specific direction or specific content yung meron yung channel, but we are doing our best para magkaroon siya ng identity niya or ng kapupulutan ng aral and all. Kasi ganun din yung mga nagugustuhan naming vlogs ni Beng. Yung may natututunan kami, meron kaming napupulot sa kanila. Lalo na yung iba, masaya yung video pero meron ka matutunan. Hopefully, magkaroon kami ng greater purpose sa channel kasi as of the moment, ang primary namin gustong mangyari is maging parang online diary namin siya as we go along as husband and wife kasi newlyweds lang din naman kami. So, and late bloomers kami sa maraming bagay. So, we are happy to share yung mga para sa akin kasi walang small wins, pero let's just call it small wins. Yung mga wins namin sa buhay. So, yun, like yung sinabi ko kanina, may mga bagay na neto na lang namin sila nararanasan or natitikman, kaya naisip namin i-content. Although it's already a regular thing for most people, pero para sa amin, bago siya. Kaya nasasama siya sa channel. Ayun, thank you, and if you're not yet subscribed, please do so. That would help us a lot. That means a lot for us.
yeah, subscribe, and then if you have any advice or any comment, whatever, in our video, please just comment down below, especially suggestions of what we can do as husband and wife, or a challenge that you want us to do. We are so much open to that. So thank you guys, and yeah, hope to see you all on our upcoming videos. And this is just a pause for the part 3 of our Davao or Mindanao adventures, but I am editing that and about to upload that in the coming days para matapos na rin yung Mindanao series namin. So thank you again. Subscribe, comment. Thank you so much. Peace out. Asal